karon ang atong topic karon is about sa pap smear. Ambot kung diri lang ba sa Cebu ang uso ang pap smear while pregnant ka. Kasi gahapon, di ba na ano ako, na poison ako Saturday, so kailangan ko gahapon pa-abdomen ultrasound. Tapos, so sa laboratory, katabi niya yung prenatal. So, para isahang lakad lang namin, pagkatapos ko magpa-ultrasound sa abdomen, then dumiretso na kami sa sa prenatal, sa doc. So, doon, nandun na kami sa loob. So, syempre, waiting pa, hintay pa. So, yung nandun ako sa loob, ang dami niyang explain. Binasa niya muna yung mga, yung mga test sa mga urine, sa blood. Binasa niya muna. Okay lang, pero yung sa urine ko, meron ako, UTI. Normal lang naman yung basta pag buntis ka, nagkakaroon ka ng UTI. So, yun. Then, after ng talk, then sabi niya ganun, higa ka, tanggalin mo na yung underwear mo, tapos, parang na-shock ako kasi ay pap smear pala ako. Tapos sabi ko gano'n, para sa isip ko, bakit parang parang wala kang option. Dapat diba, bago niyang gawin gano'n, dapat sasabihin mo na siya sa pasyente na, willing ka ba magpa-pap smear? Or yung isa pa na, dalawa kasi may pap smear, tsaka isa yung para daw malaman kung meron kang cancer. So, yun ang ginawa niya. Tapos after 2 weeks pa daw ang result. So, ang point ko is, dapat tayo mga doktor, bibigyan nyo option ang inyong pasyente. Kung gusto nila magpa-pap smear or hindi, or after ng mga anak mag-pap smear. Hindi yung pupwersahin nyo. Hindi ko alam bakit ganun yung doktor, yung midwife na pinuntahan ko. Doktor na siya, bali hindi siya midwife. Na pinuntahan ko na persado ang pap smear sa kanya. Parang lumalabas na racket din, no? Extra, sa kanila, extra income. Yun, dapat bibigyan nyo na option. Kasi, hindi naman siya, memorandum sa health center na dapat gawin ang pap smear. Hindi ko alam sa ibang lugar, kung dyan sa Manila or sa iba. Kasi sa Turkey, wala pong ganun. Wala pong ganun na gagawing pap smear while you are pregnant. Kasi alam naman yung pap smear na yung puwerta mo, hindi bubuksan. May ilalagay silang metal, tapos i-check nyo sila. Medyo masakit din. Yun. Pero sa Turkey, wala silang ganun. Hindi nila ina-advise. Ang na-advise lang doon, ilalab nila yung dugo mo, tapos yung si baby, i-check yung needle na ipapasok talaga, na ma-reach talaga si baby, na i-check kung ang iyong baby, kung bawa special child, or may diferensya yung baby mo. Yun ang Pero yun ay optional lang din. Ang midwife, yung doktor ko doon, sabi na, nasa iyo pa ng desisyon kung gugo ka or hindi. Siyempre, hindi kami pumayag. Kung anong binigay ng Diyos, tanggapin natin, di ba? Pero dito kasi sa Pilipinas, ang nangyari is pwersahan. No, hindi ko alam bakit ganon. Pwersahan dito sa Cebu, yung pag-paps mo na buntis ka, dapat bibigyan yung option ng yung pasyente, hindi yung higa ka, tagal mo underwear mo. Parang ganon ang nangyari kahapon. Kaya si Nabil, nag-walk out sa inis niya. Bakit daw pumayag? Para daw kong papit. Sabi ko kasi para shock din ako. So, okay na lang din. Kasi nga, diba, first time ko, silang tatlo, never akong dumaan ng pap smear na habang buntis. Dito lang talaga sa Cebu na, yung iba diyang mga buntis tinanong ko, ganun din nangyari sa kanila. Sana, mabigyan din ito ng pansin, no? Bakit ganun? Bakit pinupush ang pap smear while pregnant? Dapat to, bibigyan ng option ang pasyente, hindi yung persahan. Kaya yung gahapon nagalit si Nabel, parang nawala siya sa mood sa nangyari. Kasi nga, ang pap smear, basta 2,700 lahat na bayaran namin. Dalang pap smear, tapos yung belt, tapos yung sasabi niya para sa malaman kung meron ka daw cancer sa loob ng ovary mo. Yung doktor niya, persado siya. Kilala siya dito sa sa Bohol, sa Cebu. Kilala siya na magaling na doktor sa pagpapaanak. Babae siya, ha. So, yun lang. Sana kung para sa akin, di naman kasi required dapat yun. Dapat talaga si patient, diba? Na kung gusto ka, bibigyan ng option, hindi yung papersahin. Parang ang lumalabas, pera-pera ang labanan. Dapat ang iisipin nyo yung concern nyo sa pasyente.
hindi yung bulsa niyo.